Let us all welcome Senator Amy Marcos. Hi ma'am, magandang hapon. Yes. Magandang hapon po sa inyong lahat at overdue na ako dito. Medyo na-late ako, pasensya. Galing pa sa Visayas, hindi maganda ang panahon. At namigay pa tayo ng kung ano-anong mga CLOA, yung mga titulo ng Agrarian Reform Beneficiaries. Dahil bill ko yun, kaya't yun nga, talagang pinagpipilitan ko ipaliwanag sa kanila kung gaano kahalaga. Alam naman nila, tagal-tagal nilang inantay eh. So, thank you very much sa inyong lahat. Nag-privilege speech ako. Minabuti ko na mag-intay hanggang maipon ko yung mga dokumento, mga datos at alamin at aralin na maigi, lahat ng nilalaman ng ating BICAM report. Subalit, sa kasamaang palad, wala naman akong napala. At nag-absent na lang po ako sa signing kasi hindi ko nga maintindihan ang sistema, yung proseso, parang hindi naman naibigay sa amin ng maaga, wala kaming pagkakataon mag-aral at walang karapatan pumirma ng blanco at kulang-kulang na dokumento. Dahil dito, tuloy-tuloy yung ratifikasyon, nakita ko lang yung kopya, tapos na daw, signing na nung hapon at sa kabila ng pakikisuyo namin ni Senator Bato at yung iba pang senador na magkaroon ng transparency kahit live streaming pa, bakit hindi? Hindi naman kami napagbigyan. At ang pinakamalala, nung nabuklat sa wakas yung kakaprasong mga dokumento tungkol sa BICAM report, mas lalong malala at nagulat na lang kami sa mga linalaman. Yun. At kagabi, mahaba-haba, hindi ako madalas nag-privilege speech. Alam naman ninyo, ito lang yung ikalawa kong privilege speech sa 6 na taon. Hindi ako mahilig mag-privilege speech. Kaya lang, ang problema, matagal na akong budget nerd, matagal na akong nakatutok sa budget. Ipagtatapat ko yung edad ko. Noong 1983, sa Batasang Pambansa, nag-aaral kami ng budget kay Minister of State Ditas Teodoro at si Jimmy Laya pa noon, line item lahat. Pagkatapos noon, 1998, ako yung Vice Chairman for the Opposition for 3 terms sa Kongreso, 1998 hanggang 2007. 2016 hanggang 2020, ako na ang Vice Chair din sa budget natin sa finance. Kaya medyo mabigat ito sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Kung maalala ninyo yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na approved on third reading 11 December 2023. Katagal-tagal. Tapos, napirmahan lang 30 September 2024. Pabalik-balik yan, nakailang BICAM yan, nakailang pabalik-balik sa ating mga mambabatas. Yung mas malala, yung ito lang, yung Magna Carta for Seafarers, kung nahirapan si Senator Villar noon sa kanyang agricultural sabotage, si Senator Tulfo, talaga naman pinagtiyagaan. Ang Magna Carta for Seafarers, kasama ko sa BICAM niyan, yung initial schedule for signing, napunta na kami sa Malacanang, andun na lahat ng stakeholders, nakaupo na, in effect, ceremonial na lamang yung February 26, 2024. The actual date of signing was September 23, 2024. So nakita natin, ang haba nun, di ba? 7 buwan bago matapos. Di ko naman sinasabi na 7 buwan para gawin yung bagong budget. Kasi andyan naman yung NEP, iilan lang naman ang mga provision na talagang controversial, pwede na natin pagsimulan. Tulad nga ng sinabi kahapon, talagang pwede naman tayo magtrabaho ng Pasko. Wala namang halos Pasko at bakasyon ang ating mahihirap. Wala naman silang biyahe. Di magtiis din tayong konti.
Pero ma'am, kung hindi i-recommit sa BICAM, kung hindi babalik sa BICAM, kung yun na maging desisyon ng Malacanang, kaya naman sa executive level na i-address yung mga controversial provision ng budget? Ako'y nangangamba at kinakabahan na baka naman hindi tama ang payo sa aking kapatid. Alam po ninyo, technically, I think the President is absolutely right that in fact, once the bill has been endorsed to him and it's already on his table, all he can do is to veto line by line the budget. However, the reality is that time and again, as mentioned under the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, as well as the Magna Carta for seafarers, time and again it has occurred that the executive has enjoined the legislature to take a second look at their BICAM report when it is unacceptable, perhaps unimplementable, or otherwise requires further study. Pwede naman pakiusapan yan. Maliwanag naman yan eh. At saka, ang hirap kasi sa veto, mauuwi sa zero. Magiging zero. Kung ano man line item na veto, wala naman pupuntahan yan kundi zero. Naka-zero na nga yung PhilHealth, ine-negative 74 billion pa ba? Asang zero na yan. Tapos yung mga 4Ps, nasa 50 billion na tinanggal, isisiro pa ba natin yung buong 116 billion? Yan ang problema natin. Very limited yung veto power. At ang duda, nagkakaroon tuloy ng malisya at pangamba ang mga tao. Unang-una, mauuwi yan sa 2019 budget. At kung maglilimos tayo para makakuha ng MAIP, dahil yun nga, yung PhilHealth, wala na. Kahit miyembro ka ng PhilHealth na may karapatan na kumuha ng doktor, magkagamot, pumunta sa ospital, may karapatan ka doon, di ba, kapag PhilHealth member ka. Ngayon, at ang PhilHealth, konting-konti na lamang yung wala na, zero na nga yung operating expenses niya, at pumila sa malalakas na mga opisyal na may MAIP, yung medical assistance. Ganon din ang mangyayari sa mga 4Ps. Kung dati yung 4.4 million families na saklaw ng 4Ps program, merong inaabangan at inaasahan kada buwan. Ngayon, talagang pipila ka na naman at parang hihingi ka na naman, luluhod ka na naman sa malalakas para humingi ng akap. Parang gano'n na lang ang nangyayari. Gano'n din siguro kapag veto, malamang mauuwi nga katulad ng nabanggit ko sa FLR for later release. Tapos pupunta ka sa DBM, sa DPWH, lalakarin kung sino malakas, yun ang okay. Kaya nananawagan ako kay Executive Secretary Bersamin. Alam naman natin na technically, legally, perhaps literally, the only power remaining with the President with regard to a budget is simply a veto. A line item veto. However, Executive Secretary Bersamin has on more than one occasion already urged the restoration of the budget of a law to the BICAM committee. Paulit-ulit na nakita na natin yan. Kasi ako'y kinakabahan. Mas alam ito ni Secretary Bersamin, ano? Article 14, Section 5 ng ating Konstitusyon, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Education talaga napakaliwanag. Ang haba pa, ensure that teaching will attract and retain its rightful share, etc. Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Bakit nasa 900 billion lang yan, samantalang yung DPWH, nasa 1.1 plus trillion. Nakakakaba Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Wag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Wag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na wag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Pati naman yung mga
project na binanggit at inaasahan ng taong bayan sa SONA, parang nawala na kasi isa na lang yung linya sa BICAM report, yung tinatawag na various infrastructure projects. Pag tinatanong mo, sasabihin nila, VIP kasi yan, VIP. Anong VIP? Nagkakaduda tuloy lahat. Anong VIP yan? Sino siya? Various infrastructure project, very important persons, very important party list. Sino talaga ang nasa likod ng VIP, ng DPWH 1.1 trillion na tumataginting sa budget natin? Ma'am, dun sa inyong privilege speech kahapon, sabi nyo, sa pakiwari nyo, may nangyaring himala pagdating sa BICAM. Part ho kayo ng BICAM panel. Sa tingin nyo, sino ang involved? Sino ang nagkaroon ng kapabayaan? Bakit nakalusot? Yung sa tingin nyo yung mga himala na nangyari dyan sa 2025 Hindi budget? ko alam kasi BICAM panel nga kami, pero nag-picture taking lang kami. Alam naman ninyo yung sistema. Ako'y humingi ng tulong. Talaga umpisa pa lang, sinabi ko na. At sumulat ako. Formal akong sumulat sa ating SP, sa Chair, Grace po. Sumulat naman talaga ako at sinabi ko sa kanila kung maaari, pwede ba? At tinanggap nila yung sulat ika-5 ng Nobyembre na nakikiusap ako, gawing klaro ang BICAM conference, gawing publiko para magkaroon ng diskusyon, malaman ng lahat. Hindi ko naman sinasabi na line by line, yung malalaki man lang, yung bilyon-bilyon. Wag naman yung nagugalanta na lang kaming lahat at biglang yung hawak mong subcommittee na pinagtyagaan mo na i-debate, i-hearing, ilang beses nakikisuyo ka. Nako, ilang beses kami nagmi-meeting, formal meeting, 2 beses kami nag-hearing sa subcommittee ng DSWD, baka tapos ilang meeting na informal, sangkatutak na tawag, sandamakmak na papel. Abay, wala nang banggit ng akap. Biglang sumulpot na naman sa BICAM. Saan galing yun? Wala sa prioridad ng Pangulo. Wala rin naman dun sa Congress version. Wala rin sa Senate Committee. Bakit biglang umapir yan sa BICAM? Nagulat naman ako at nalulungkot ako kasi kumbaga dinedma lang yung sulat. Dinedma rin si Senator Bato na sinabi niya, pwede ba? Wag tayong magmumukhang tanga. Pwede bang pag-usapan muna para mabasa namin at least. Nung November 28 yun. Tapos nung December 11, yung ikalawa at huling meeting ng BICAM, sabi nila, magpipirmahan na. Sabi ko, asan report na mabasa man lang? Sabi nila, wala pa eh. Ganon. Ayoko na, natakot na ako. Dalam-dala na ako sa ganyang usapin. Gusto ko makisama, pero kung blanco at kulang-kulang ang dokumento, paano ka naman pipirma? Ang takot mo lang. So, hindi na ako sumipot ng December 11, sa madaling sabi. At sa wakas, nung mga bandang 6:00 ng hapon na yun, napadala yung email sa opisina ko. At doon, nakita ko na nakapirma na yung ilan. Pero nakausap ko, yung ibang senador, diskumpiyado sila kasi yung napirmahan nila, yung front page lang. Yung iba talaga, hindi sila happy. Kasi nung nakita nila yung ibang pahina, ano to? Ano to? Ba't ganito? Pati sila nagkagulatan. Pero binilang na yon as 16. Hindi na pwedeng bawiin. Hindi na daw pwedeng bawiin kahit page 1 lang sa 100 plus ang pinirmahan dapat. So, Ma'am, si Senator... Kasi yung... sa rules kasi ng House, talagang klarong-klaro na every page ka pipirma. Dito sa atin, wala namang klarong rules, pero nakaugalian na, tradisyon na at custom. So, Ma'am, si Senator Grace po, as Chairman ng Committee on Finance, ang inyong inasahan, pinaglaban sana yung Senate version pagdating sa BICAM? Well, alam naman natin na aminado naman si Chair na hindi siya masyadong sanay sa budget at magpapatulong talaga kay SP. Kaya ang alam ko, sina SP ang nakipag-usap. Basta ang alam ko, hindi ko alam kung sino nagtipon-tipon, basta ang alam ko talaga, hindi kami kasali. Yun ang klaro sa akin kasi wala ako dun eh. Ang nakita ko na lang, yung first nga, yung 28 November, tapos yung 11 December. Ayun, yun lang yun. Pero before December 11, Ma'am, nabigyan ba kayong advance copy or hindi? No, I didn't get a single copy, which is why I determined not to go. Fearing that I would be compelled to sign dahil nasa publiko ka na, kahiyaan na, makisama ka, pipilitin ka pumirma, nakakahiya naman yung ganon. So, Ma'am, kung para sa inyo ang best remedy
ibalik sa BICAM, direkta nyo na po bang nakausap si PBBM para... Hindi. Oo, kaya nga, sinasabi ko nga, sana payuhan na lang. Kasi technically, tama naman na hindi na pwedeng ibalik sa BICAM kung nasa desk na niya. Pero alam natin ang katotohanan. Ang nangyari dun sa Seafarers Act, nakakatuwa nakaupo na kami lahat sa Malacanang. Ceremonial na lang, picture taking kumbaga, tapos na. Biglang February 26 ng Lunes, ando na kami, alas 9 pa lang, initial schedule ng signing for Magna Carta amendments. Abay, matindi yata ang lobby tungkol sa escrow account at may mga shipping groups na umaalma sa napakaraming requirement daw. Isipin nyo, 7 buwan bago natapos at nakipagbunuan ulit September 23. So, ibig ko sabihin, it can be done. It can be done. If we are determined to make a change in the budget, it can be done. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act suffered the same fate. I know that Senator Villar had a long purgatory of waiting, constantly renegotiating, and meeting with the BICAM, with the congressman, and with the executive to finally come out from 11 December 2023 to 30 September 2024. Halos ang taon yun tagal Ma'am, do you have plan to personally talk to PBBM para sabihin niyo yung mga... Well, alam ko naman, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct niyan, wag makialam. Ayaw niya nang hihimasok, nang gugulo. Pero para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid. Palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin kinakailangan samantalahin. Kaya kay ES na ako nananawagan, kay DBM Amina sa ating Public Works, DBM lalo, kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo masagwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP, yung 4-piece, ginawa na nating for later release lahat ng Public Works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon kasi talagang eleksyon na. So, para sa akin, isang problema yung proseso. Kasi nga, nagkagulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin, kung inagaw yung pera ng nararapat, abay, inagaw din ang dignidad at ang dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka pipila ka, magmamalimos ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun. Pero dun sa last meeting ng BICAM, sa statement ni Senate President Chis Escuderos, inassure niya na yung 2025 BICAM report sumusuporta daw sa mga priority programs and projects ng administrasyon dahil dapat daw suportahan yung administrasyon considering na ganun kalaki ang naging boto ni PBBM. Kayo nang inassure niya nung signing na ng BICAM report. Hindi ko kasi narinig si SP. Hindi kasi kami nag-caucus, kaya hindi ko masyadong alam kung ano ibig niya sabihin. Ang akin lang, yung statement din kanina ni Pangulo, tama naman yung sinasabi niya. Wala naman dun sa NEP. Wala naman dun sa Congress version. Sabi niya, tama, totoo, exactly what happened to me. At saka, nagulat na lang dun sa BICAM, di i-veto daw niya. Tama naman yun, sa palagay ko. Sakto naman yung sinasabi niya. At gusto ko sana balikan, Section 25, hindi ko nabanggit sa speech ko, Article 6, ang haba na tinititigan na ako ng maigi ng mga bossing namin kagagabi. Pero yung Section 25, tungkol sa budget yan, sa Konstitusyon, ang liwaliwanag, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Walang increase, pwede magbawas. So, bakit iba-iba yung nagawa? And then, no provision shall be embraced unless it relates specifically to a particular appropriation. Wala nga particular
various infrastructure projects. Pipirma ka ba ng ganun? Ano yung various na yun? Ito, pag So tinanong parang pork barrel yun, ma'am? Hindi ko alam Kung eh, hindi- various infrastructure projects, VIP nga eh. Nagkakamali siya tuloy lahat. Ngayon, tapos the procedure in approving appropriations shall strictly follow the procedure for approving appropriations. Walang Detalye. lihim, walang dilim sa ating saligang batas. Our Constitution is neither obtuse nor complicated. It's very, very clear-cut. It instructs us exactly what to do, and it's very, very clear that there appear to be violations. So, may basis kung sakaling may kumwestiyon sa Korte Suprema sa ilang provision ng 2025 budget, ma'am. Sana wag na tayo mauwi doon. Sa totoo lang, yung kinautasan naman, wala namang pangkuha ng abogado, wala namang lobby. Yung mga may sakit na umaasa sa PhilHealth, paano naman yung pupunta sa Korte Suprema? Dudulog ba naman ng kanilang hinaing yung ating 4 fees? Hindi naman kaya ng ating mga retired sundalo. Paano ba naman yung mga yan pupunta pa sa Korte Suprema? Gawan na lang natin ng paraan. Kaya sana yung DBM, Secretary Amina, please, wag naman FLR naman ang uwian natin. At saka yung ating Secretary Bersamin, ibalik na lang natin yung pakiusapan na nangyari dati nung hindi katanggap-tanggap yung ilang batas nung nakaraang taon. Ma'am, doon sa 2024 budget, disappointed ka rin, na-surprise ka rin dahil may mga insertion pagdating sa BICAM, di ba? May mga isiningit itong AKAP, yung pondo sa PI, sa COMELEC. So, kung ikukumpara dito sa 2025 budget, mas matindi, sabi nga, very bad budget itong 20. Very bad mas budget matindi ba? talaga. Mas masama ba? Mas worst ba itong 2025 budget kumpara sa 2024? Well, ito yung binabanggit ko. Natatakot ako sa utos ng saligang batas. Yun ang maliwanag. Doon naman, talagang gulatan nga doon. Pero ito yung violation of the Constitution, nakakatakot. Section 25, Article 14. Parang ang dami na nito. Ang daming kaduda-duda, kakanervyos. Tapos yung mga batas, yung PhilHealth law, very clear naman yan eh. Na talagang may bahagi dyan para sa operational cost. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nung Mr. Ledesma tungkol sa 150 excess fund na naman. May excess fund na nung 90 billion, may 150 na naman. Ano kaya yun? Hindi ko nga maintindihan hanggang ngayon, hindi pa nga sila nakakaipon ng required actuarial 2 years expenses. 'Di ba? Para magkaroon sila ng reserve investment fund. Kasi insurance yan dapat may ipon. Kasi kung sabay-sabay mag-claim, mauubos. Kaya kailangan laging reserve fund. Ang reserve fund, hindi ginagalaw talaga dapat. As a matter of fact, kulang pa nga yung ipon nila So, okay, before Mean, ang PhilHealth po kasi ngayon may statement na kahit zero subsidy, kaya daw nilang i-improve, palawakin yung mga health services na ibibigay nila next year. Yes, currently, to the best of my knowledge, I'm not aware of the 150 excess na naman. Baka lipatin na naman yan sa kung saan. Pero my information is that until today, the PhilHealth has not even created an investment reserve fund as required because they've never exceeded the ceiling of 2 years projected program expenditures. So, kulang na kulang pa rin yung pera nila. Walang surplus as stated. Kasi yung actuarial reserve, yung na-compute, yung actuarial cap is not yet met. May cap kasi yan pag insurance, di ba? Meron kang ipon. Kasi doon kukunin pag sabay-sabay nag-claim para hindi ka maubusan. Yun ang problema. Wala pa nga silang investment fund kasi hindi pa nga nakakaipon. At ang liwanag na kinakailangan talaga sa Universal Healthcare Act na magkaroon tayo ng program reserve fund at kailangan din na may share talaga sa tax collections yung PhilHealth. Pero initially, si PBBM, ma'am, nagsabi na bakit nga bibigyan ng subsidy kung alaki naman nung reserve fund o laki ng pondo ng PhilHealth na hindi nila ginagamit. So, Yes. Hindi ba parang na-inform ng tama si Presidente doon, ma'am? Initially, parang sinabi niya, bakit mo ba bibigyan nga ng subsidy? Ang dami pang pondo. Hindi ko alam, pero ang alam ko lamang, talagang tulad ng lahat ng insurance fund, kinakailangan talaga, may actuarial cap yan. Talagang may iniipon, ganun.
Ayun. Okay, Mayan. And then, Nympha? I just wanted to rectify yung NEP, wala siyang akap. Pero yung Congress version pala may 39 billion. Nakalimutan ko pero gusto ko lang i-clarify na walang akap nung sa NEP. Doon nag-hearing kami sa DSWD, paulit-ulit kong tinatanong, paano ba yung akap? Ay hindi, wala nang priority yun. Paano ba yung akap? Ikalawang hearing, informally, siguraduhin na natin para maayos na natin yung mga alituntunin. Kasi hindi naman ako kontra sa ayuda. Gusto ko lang maayos. Nalalabuan kasi ako sa akap. Ang sabi ba naman, lahat daw ng tinamaan ng inflasyon. Sa loob-loob ko, lahat naman yata biktima ng inflation. Sino bang hindi? Tapos tinanong ko, hindi naman pwede yun. Labo, lahat naman tayo tinamaan ng inflation. Hindi. Yung kulang sa kita. Naku, tumiwanan pa yan. Sino ba yung kulang sa kita? Hindi, yung near poor. Paano yung talagang poor? Hindi pa nga tayo nakakapagbigay sa totoong poor na PWD, na seriously challenged, yung mga nakaratay ng mga lola at lolo, yung mga solo parent, ang dami pa nakapila dyan, di pa natin nabibigyan, laki-laki na ng utang natin sa mga seniors, bibigyan pa natin yung mga near poor at yung mga sinasabing kapos ang kinikita. Pambirang buhay ito. Okay, Mayan. Hi, ma'am. Ma'am, were you able to talk to SP or Sen. Grace before or and after your speech? Kasi dun sa speech nyo, sinabi nyo, ginagawa pa ba natin ang trabaho natin? So clearly, hindi po kayo happy din sa performance ng senator sa BICAM. Hindi ko naman sinisita yung aking mga bossing at yung mga kasamahan sa Senado kasi hindi ko nga alam kung ano nangyari. So, nagkausap naman kami ni Grace at alam niya mainit ang ulo ko. At sinabi ko sa kanya, hindi naman kita sinisisi pagkat alam ko na hindi naman ikaw ang gumagawa ng lahat, hindi ka naman talaga ang nag-o-order dyan. Nakikisama rin tayong maigi, gusto natin tumulong. Yun lang, hindi ko naman sinisisi si SP. Hindi ko alam ang nangyari Ma'am, di nyo sila sinisisi even if lumusot yung akap na pinayagan ng Senate members sa BICAM, sir? Alam mo ba, ang sinabi ko kasi, yung akap, hindi naman masama. Kung madadagdagan yung AIC sa tangtulong sa tao, bakit hindi? Ang gusto ko lang, maliwanag. Yung maliwanag ang alituntunin, hindi yung malabong ganyan. Yung sa AIC kasi, maliwanag. Kapag may namatay, meron ka maaasahan burial assistance. Kapag may nagkasakit, may pang-chemo, may pang-dialysis. Kung nasalanta ng bagyo, andyan ka rin. Diba? So, klaro naman yun. Yung akap, talagang nalabuan ako ng todo-todo. Pero ma'am, yung akap kasi parang may powers yata yung senators or congressmen to refer sino yung beneficiaries po. Yun pa ang isang nakakanervyos dahil ang klaro-klaro, nadali na yung ilang senador dyan sa Belgica versus Ochoa. Ang liwanag naman, kapag tapos na yung budget, walang sino mang mambabatas na makikialam sa implementasyon ng mga budget na linagay niya. Hindi naman po pwede yun. Labag na naman yan sa utos ng Korte Suprema na katumbas ng batas. So, ang daming problema nito, hindi ito malulutas sa simpleng panglaline veto. Okay, Nympha. Pero ma'am, since ang decision na nga po ng Presidente hindi na ibabalik sa BICAM, so magla-line veto na lang, would you ask or are you asking the President to veto that specific provision, ma'am, sa AKAP? Hindi ko alam, pero may nabanggit siya kanina. So, tignan natin. Hindi ko pa alam kasi yun nga, ang hirap-hirap magsalita kapag yung hawak mo na papeles hindi kumpleto. Ang nakita ko lang yung AKAP kasi yun yung datos na binigay sa akin tungkol sa DSWD. Tanggal 50 billion sa 4-piece, tapos biglang lumitaw yung AKAP na ano yan, may partihan daw. Ang sabi, there's already an agreement with the Senate as to the 21 billion and the 5 billion. Medyo naasiwa yata ako doon. Anong partihan yan at anong areglo yan? Bawal yan Kung nga aabutin natin yan So you're hoping na isa yon sa line item dito ni Presidente, ma'am, yung AKAP? Di ko alam Meron ba talagang AKAP? Talagang labong-labo talaga ako dito.
Nakalagay po kasi sa AKAP is 26 billion pesos. That's right, 26. Tapos may 21 plus hatian 5. daw Yes, ang ma'am. pagkasabi. 21 And ano ma'am effectively kinonfirm naman ni Senator Grace Poe na 21 billion for Yeah, the and congressman, five, 5 billion for the senators. So, ano yung dapat gawin dito, ma'am? Like, a veto or... Ang pinaka-importante sa lahat ng programa, una, isaayos yung mga alituntunin. Para sa akin, yung mga hatian na yan at partehan, naku talaga naman na nakakahiya naman yan at bawal talaga yan. Wag na yun. Lumihis na tayo doon. Ang gawin natin, balikan natin yung programa, tignan kung talaga makakatulong sa tao. Ang rekomendasyon ko nga doon, ipagkaisa na sa AIX, kasi yung AIX, alam na natin, itong AKAP, ang labo-labo. So ma'am, kung hindi ma-address ng executive yung mga questionable... Sorry? Pinag-usapan lang po namin ni Mayan, parang, can the president do that? Kasi ma'am, he can only, maiisama lang ma'am yung AKAP sa AIX kung babay ka mo ulit. I'm in complete agreement with you. Kaya nga sinasabi ko, hindi sapat ang line item veto. Kasi malalim at matindi ang mga problema ng very bad budget na ito. Pag line item veto pa lamang, masasagot ba ang mga issues tungkol sa konstitusyon, sa paglalabag sa Korte Suprema, sa tutol sa iba't ibang batas, at higit sa lahat sa pangangailangan ng sambayanan? Talagang hindi kaya sa line item veto. Ang daming problema talaga eh. Malalim at masalimuot. So kung hindi babalik sa BICAM, talagang nanganganib ma'am na may question sa Korte Suprema. Hindi ko alam, pero ayoko nang umabot sa ganon. We all want to go ahead and work. Para sa akin, kung ibalik naman ito sa BICAM, hindi naman na ganon katindi o ganon kasama ang delay. Kasi may pagsisimulan yung budget ng Pangulo in the first place, yung NEP. Konting respeto naman sa NEP at sa flagship project. Yun, balikan natin yun. Pagkatapos, palagay ko, yung controversial items, yun lang naman ang tututukan. Hindi naman lahat. You don't start from zero eh. Meron ka namang NEP na National Expenditures Program derived from the President. And clearly, that will be the basis. And yun nga, tulad ng sinabi ko, nangyari na naman yan. Kung sakasakali, pinakamalala na to, hindi magkasundo hanggang sa January, magre-reenacted budget ka on a per month basis. Buwan-buwan naman yan eh. Eh di mahahabol pa, hindi naman na ganun katindi. As soon as a proper budget has been finalized, eh di yun na ang papalit dun sa 2024 budget. Okay, Mayan. Ma'am, sorry, to clarify, mas open kayo na mag-reenacted budget na lang kaysa ipasa tong very bad budget na to? Yes. Hanggang end of the year, ma'am? Pero para sa akin, hindi kailangan umabot sa reenacted budget. Kayang habulin to eh. May araw pa. Huwag na tayo muna masyadong magbiyahe at magbakasyon. So, tulad ng sinabi ko, mahihirap, wala namang bakasyon, wala namang biyahe. Eh di magtiisan tayong lahat. So, ma'am, kung magbabay ka, mga 1 month lang na magiging reenacted yung budget. Hindi naman to tatagal ng ganun eh. Sabi ko nga, ay may NEP naman tayo, kayang habulin yan. Kung seryoso tayo at talagang puspusan magtrabaho, magkasundo, at sabihin ng ating Pangulo, ng ES, ng DBM, eto talaga ang kinakailangan ng bansa, ito yung tutukan natin. Sa palagay ko, wala pang 1 linggo yan tapos. Ma'am, hindi ba during the BICAM, usually may mga tao naman ng executive, nandyan yung budget secretary, okay, may mga tao sila. So, may consultation bago nabuo yung BICAM report. Hindi ko alam. Wala akong nakita at Di ba walang before- pag-usap sa akin. Pero before, di ba, usually may representative ang executive sa BICAM. I don't remember seeing too many of them. Most of the people I saw were the staff, the LBRMO, the APRO group from Congress. So, But like I said, I was utterly and completely dismayed by the process, and I only went to one BICAM. In fact, there were only 2 BICAMs, and it lasted all of what? Ilang minuto lang yun. Sabi ni SP Cheese, wala naman daw talagang perfect budget. Kaya, Wala talaga. Pero
First time ko, sa hinaba-haba, kinuwento ko na nga yung buong kasaysayan ko sa budget na nag-umpisa ng 1983. Nahihiya na nga ako eh. Maaga pa dyan, earlier pa, kasi nag-umpisa ako ng Kabataan Barangay, nung SK ako. Parati akong nanlilimos ng budget. Kaya parati akong dikit sa budget. Sa tinagal-tagal ko diyan sa budget, as administration, as opposition vice chairman, alam ko talaga na very bad budget talaga to. May himala talaga, nakakaiba. Yung mga dati, talaga naman may mali naman talaga eh. Alam natin yun, wala nga perfect budget. Pero wag naman unconstitutional, illegal, immoral. So, si Senate President Chis Escudero is a lawyer. Hindi niyo nakita kaya yun, ma'am? Yung mga sa tingin nyo ay illegal and constitutional doon sa Hindi pa kami na, hindi kami nag-uusap eh. Wala kasi masyadong caucus. Kaya napilitan ako ng privilege speech. Sabi ko nga, this is only the second time na tumayo ako ng privilege sa hinaba-haba ng panahon. 6 years na ako rito. This is the second time. Yung first time, agrarian reform. Yung second time, ito, kasi ayoko mapahamak ang aking kapatid. Okay, Ma'am, nung nag-privilege speech kayo, walang nag-react, walang nag-explain. What do you make of that? No, what happened was I was told that I was not going to have any interpellation. Pinagbawal yung interpellation. Sabi ko, sige, mag-privilege speech ka, pero wala nang tanong-tanong. But you were hoping then kahit papaano na may explanation from Senator Poe, Senate President Cheese. Okay lang, dinedma ako, pero nasabi ko naman yung dapat. Ma'am, do you think yung lumabas na, although fake news naman daw, na planong kudita sa leadership ni SP Cheese, Ay naman, ako na naman ang sisisihin. Ma'am, do you think it has something to do with the budget, ma'am? But yung timing? Ko alam. Kasi nauna yun eh. Nauna yun, di ba? Bago Naglilikom daw ako ng pirma. Allergic ako sa pirma, di ba? Nadaanan ko na Pasko last year, yun na naman. Tapos nung bumalik tayo ng session, ayan na naman, yung panlilin lang ng pirma-pirma na yan. Ay, ma'am, ba't nga dun sa fake news na yun, kayo ang pinalabas na nangangalap ng pirma? Ano kayo ang pinalabas na nagsusulisit ng signatures? Ewan ko, baka naman galing sa kung saan yung mga balitang yan. Ako wala akong alam. Marites ako eh. Parati akong updated sa mga galaw dyan. Pero wala akong narinig at wala talagang alam. Kung may alam ako, di binalita ko na sa inyo. Nakakatamad na. Patapos na kami. Di ba? Okay, Nipa. Isa na lang, ma'am, yung sa budget ng DPWH na naging 1.1 trillion pesos from 8 to 5 na dagdagan ng 288. Ma'am, sino dapat mag-explain? Kasi nakalagay nga, sabi nyo nga po, nakalagay lang various infrastructure projects. Nakakatawa eh, di ba? Walang detalye, walang nag-explain. So, sinong dapat na tumayo at mag-explain talaga? Hindi ko na nga alam eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko maintindihan itong proseso. Lahat lihim, lahat madilim, lahat malabo. Hindi ko nga alam kung sinong gumawa ng ano eh. Apakalabo talaga. Dati, ang sinasabi may 3 houses kapag budget. Yung lower house, yung upper house, yung BICAM. Ngayon, alin ba? Alin ba dun sa 3? Parang ang gulo eh. At saka dyan sa DPWH, 2 linalabag niya na. Una, mas nalampasan pa ng DPWH yung edukasyon. Ikalawa, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Di ba obvious na lampas-lampas dun sa sinabi ng Pangulo? So, mamang mga hindi maliwanag kung bakit nadagdagan o nabawasan, sino ang may initiative, yung DPWH and Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ano? Yung 50B. Yung 50B, oo. Hindi rin po klaro sa inyo bakit may tapyas. Yun nga, as a general rule, as a matter of fact, it's in our rules. It's very clear in the rules of the Senate na meron dapat explanation. At nasama ko yata yan sa aking PowerPoint. Usually, may explanation yan. O, papaltan natin to dahil mas mahalaga ito, dahil kulang na kulang ang pera rito. Maliwanag siya. Ngayon, ang explanation, dadagdagan ng comma, tutuldukan ng I. Anong klaseng explanation yun? Na hindi binanggit yung pagbabago. So, kanino look out, ma'am, yung bad budget? Sorry? Kaninong lookout yun, ma'am? Yung bad budget? Who's to be blamed?
Well, right now, like I said, I'm in a state of confusion and rather abject ignorance as to who is really responsible for all this. Dahil even if I am officially a member of the BICAM, a vice chair of the Finance Committee, the truth is we were not consulted on these drastic changes made in the budget for 2025. Nagulat nga ako dahil andun nga nakita natin yung sa ating rules ng Senate, maliwanag din na kailangan may explanatory kung bakit nagbago-bago. Pero ganun talaga Pero yung nga, ma'am, yung kawalan ng consultation, kanino dapat call yan, di ba? As kay Finance Committee Chairman, sana na-consult muna kayo? Wala sa ugali kong nagtuturo pero ang akin na lamang, iwasto na lang natin moving forward. Ayan na, nabulagta na tayo riyan. Moving forward na lang, let's try and rectify. So, kung maaari, ibalik sa BICAM kahit nagbitaw na ang palasyo ng salita, baka naman si E.S. Bersamin, pwede niyang gawin yung ginawa niya sa anti-agricultural economic sabotage. Pwede niyang ibalik katulad ng ginawa sa Magna Carta for Seafarers at maayos ng maigi itong budget na ito. Ang laking kahihiyan, talagang trouble to para sa 2025. Pag nauwi to, lahat sa AKAP, MAIP, lahat sa katutak na limos, pati sa FLR ng DBM. So, ma'am, kaya ganyan din ang concern ninyo dahil kapag pinirmahan ito ni Presidente, siya yung malalagay sa alanganin. Ay, hindi ko alam, pero Kapag hindi naging talaga batas. dapat linalagdaan yung ganito kalabo. Okay, Amor and then RG. Ma'am, sabi po ni President Marcos, hindi naman daw po maaapektuhan or mababawasan yung services ng PhilHealth kahit zero subsidy sila for next year. Do you think that's possible po, ma'am, na hindi talaga maaapektuhan yung PhilHealth services? Hindi ko talaga alam, pero ang maliwanag lang sa akin, yung nasa batas, no? Na yung PhilHealth talaga may bahagi talaga na para sa kanya. At pagbasahin natin, yung NEP, yung ORIG na provision para sa PhilHealth, ang liwanag naman, to be used for premiums of indirect contributors. Ibig sabihin nun, yung mahihirap, yung binabayaran yung premium ng gobyerno. Alam niyo, talagang iniisa-isa natin at talagang linilikom ng mga members ng PhilHealth, inaawa sa sweldo at talagang pilit nilang binabayaran yung premium. Bakit biglaan ang gobyerno nagdesisyon, hindi na babayaran lahat ng premium? Anong klase yun? Tapos yung benefit package improvement, ayun, required din yan. Di, ibig sabihin, wala nang improvement. Lahat naman tayo, alam na kulang yung outpatient. Ilan lang chemo, ilan lang dialysis, wipe out ka na. Yung outpatient, pati yung in-hospital. Tapos, para sa beneficiaries ng pamana, kasama din yan. So, lahat yan, wala nang premium. Lahat ng cannot afford, wala na silang PhilHealth. Instead, luluhod na lang sila sa may kapangyarihan at hihingi ng MAIP. And ma'am, you mentioned din po yung guarantee letters, mga GL. Yung mga mahiwagang guarantee letter na binibigay ng mga politiko, di ba? Kami ang nagbibigay niyan, dapat emergency na lang yun Pero kung PhilHealth member ka, may karapatan ka. Hindi ka makikisuyo, hindi ka maglilimos sino man. Karapatan mo yan Nagbayad ka ng premium. Last na po, yung GL po ba, ma'am, paano po yung proseso nun? Nanggagaling po sa mga government offices yung GL, pero paano po ba yung process? Parang ganun, di ba? Hinihingi ng kung sino-sinong mga pasyente na nangangailangan ng tulong, hihingi sila. Minsan tinutuhog lahat ng senador, tinutuhog kami lahat, mga congressman, hanggang mabuo yung halaga na kinakailangan nila. Pag kinapos na at nakailang chemo na, babalik na naman. Ganun talaga yun Dapat hindi ganun Palawakin na lamang nila for a reasonable amount yung PhilHealth benefits, exactly as intended by the NEP. Palawakin nila, dagdagan nila for a reasonable amount. Kasi parang 2.5 chemotherapy sessions lang ang afford dun sa outpatient.
Parang ganun lang, yung liit alam ko kapos na kapos hindi ko na updated. Pero nung dating governor ako, parang ganun lang Pakatapos sa yung dialysis, ganun din. Ang konti-konti, samantalang alam na natin, 2-3 times a week yan. Di wipe out kagad sa isang linggo. Okay, RG. This is a different topic, but if you don't have to answer, if you don't want to answer, I've been asked to ask you this question. How do you feel about Sagutin ka na. how do you feel about yung naging dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the exhumation of the remains of your father and what she intended to do that at that time nung nagsalita siya? Balita pa ba yan? Panis na yan? Wala na akong may dadagdag. Ma'am, dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment? 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin Para Ewan pambayan. ko. Alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been maritest. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Wala akong preparation, Pero kasi alam ko kung anong gagawin ko. Pero nagkausap na kayo ni Vice President Sara since yung outburst niya. Oo naman. So, how was it, ma'am? Pero Pwede hindi po ako oo naman. Pero ma'am, ano nakikita? Pero hindi pa kami nagkikita Kasi, telepono lang kayo nag-kausap, ma'am? Ha? Yung since yung kung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko ba siya nakita? pero ma'am, since nung outburst niya. Kasi panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan ng daigdig. So, pero parang tigil naman ngayon. Ano yun, ma'am? May na-workout kayong ceasefire? Parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, ano nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema. Hindi ba dapat tutukan na lang yun? Dadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, for nabasa the ko rin yan Philippines. na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang ang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda Pero ma'am, before may marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung, at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo So hanggang dasal na lang ma'am gagawin mo. May himala. Okay, Mayan. Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, andun din sila, ma'am. And Tama. for sure, di rin naman sila papayag na mawala yun po. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item veto siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang
dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng akap. Sinabi na ng ating Pangulo wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? Okay. From GMA7. Yes po, Darlene po. Darlene. Sen, first time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi Wala, ninyo na, chismisan lang yun, na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly nirelease Hindi ko nga na alam 1 kung ano trillion yung para sa trillion, impeachment. ilang bang zero Nakapasok yun? yun sa budget? Sinasabi nila? Hindi naman ganun. Napaka-literal naman nun. So, paklarify lang po. Ano po ba yung mga... Hindi, biro lang yon. Chismis lang yon. Sige. Marites lang. Marites lang. From Abangan ang susunod na kabanata. from UNTV? Okay. Check. Ma'am, magandang hapon po. Reaction lang po. Isa sa nag-express po ng apprehension si former Secretary Roque, Harry Roque, na ito daw pong AKAP, another form of social services, would be used for the sake of political agenda. Kasi nga, gaya na nabanggitin nyo, malapit na po ang eleksyon, through vote buying daw po. Marang yun yung tinitingnan. Alam mo, sa lahat ng may gusto sana nitong mga dole-outs, ng mga pagbibigay ng cash, itong mga alleged social protection, sa lahat ng may gusto niyan, ako Unang-una, re-electionist ako, di bongga sana. Ikalawa, nung umpisa niyan, pinaglaban ko yan nung umpisa, nung pinagdidiskusyonan yung Bayanihan 1 and 2. Nung nagkaroon tayo ng COVID pandemic, ayaw na ayaw ng ating mga finance managers nung panahon na yon na magbibigay tayo ng cash. Alangan na alangan sila sa cash pero sa akin, nung panahon na yon, damandam ako, talagang hirap na hirap ang tao, walang hanap buhay, walang pagkain, talagang walang trabaho. Sabi ko, pwede ba magbigay na lang ng cash? At talagang tinutulak ko siya. Kaya lang, at kasabay nun, tinulak ko rin yung sa land reform, dun sa Bayanihan 2. Kaya, ako nga yung mga promotor ng ganyan Kaya gustong-gusto ko na may ayuda. Nagulat lang ako, nagkaganito. At yun nga, nagkakaroon, sa laki ng halaga, at sa kalabuan ng alituntunin, talagang hindi mo masisisi na nagkakaduda na pampolitika. Lalo't naririnig mo yung daing na napakarami na hindi ako nakatanggap, hindi ako malakas kay mayor, kay congressman, kay kapitan, kung sino. Ayun, mas lalo ka talaga magdududa. Okay, Nympha. Ma'am, parang past po, tama po ba? Past kagabi, sa second reading yung babaguhin yung term ng mga barangay and SK officials? 4 years na lang instead of 6 years, ma'am. Yes, ang pinag-usapan, ako, yung binabatbat ko yung 6 years, pero may ilang senador na umaalman na napakahaba raw at gawin na lamang 4 years. Sabi ko naman, hindi ba dapat 5 years man lang pagkat yung actual average number of years served since 1982 is 5 years. Nag-umpisa kasi yan 6 years talaga. Tapos naging 5. Anyway, ayaw pumayag nung iba, sabi ko, sige na lang, para lang panatag ang kalooban ng lahat, including COMELEC, na ipapaubaya muna yung eleksyon at gagawing 2027, first Monday in October. So, 3-4-year terms ang pinag-usapan. Pero hindi ko alam kasi alam ko sa Kongreso talagang nananatili pa rin sila sa 6 na taon. And then, Pass na sa second reading, ma'am? Kagabi? Yes, I think so. so ma'am, kung 4 years and then ilang beses pwedeng mag-re-election? 3. 3 3 pa terms. rin. So, bali 12. Anyway. Ma'am, pahabol lang. At yun nga, at pinagdiskusyonan din namin yung sa SK. Kasi yung sa SK naman, controlled by their age, di ba? May limitasyon sila na edad sa 30. Ma'am, noon ka pa nananawagan na sana, dalhin na lang sa korte yung mga issues against former President Duterte kaugnay ng kanilang war on drugs. Finally, may committee report na yung Quadcom committee. Kaya lang, ang kanilang recommendation, mag-file ng kaso against sa former President Duterte, Senator De La Rosa, Bongo, paglabag daw sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crime Against Humanity. Anong
Anong tanong? I think karapatan ng mga committee sa Congress maglabas ng anumang committee report at mag-recommend ng pagpapile ng kaso. Ako, noong pa, Gusto niyo dalhin sinasabi ko na talaga, dalhin na sa korte yan, sapat na yung ebidensya. Kung tingin ninyo, yung katibayan ay sapat, dalhin na sa korte yan sa lalong madaling panahon. Pagkat hindi naman nakakapag-convict, parusa, sentensya ang ating mga mambabatas, dilayan na natin. Dapat kung may dapat managot, pasagutin na kaagad. Bakit papatatagalin? Alam naman ninyo, tamad ako pumunta sa investigasyon, di ako napunta eh. Kung ibang mga hearing, matyaga ako dyan, kahit magdamagan tayo dyan. Pero yung investigasyon, kapag hindi klaro sa akin kung ano yung in aid of legislation, kung talagang papaltan ba nila yung yung sa police, yung sa PNP modernization, isasama ba yung ISA, yung mga yon, papaltan ba yon o papaltan ba yung pagsusuri at yung audit doon sa confidential funds, sa contingency, calamity funds, yung ba ang pakay? Kung hindi maliwanag sa akin, di ako mapunta kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Okay, last two question from JB ng IBC 13. Speaking of election, Bosen, sa Kamara po kasi lusot na yung pag-postpone sa BARM elections. Any reaction po on that? Di ko alam. Oo, nabalitaan ko nga, pero pinila nga rito ng ating Senate President. Maraming nag-o-object, pero marami namang suportado. Maski yung mga grupo na dati-rati ay tinututulan yung BARM election. Naalala ko nung 18th Congress, sila yung galit na galit dyan. Pero ngayon, andyan na yung BTC, yung MI, MILF, lahat sila gustong-gusto na magkaroon ng eleksyon. Madalas ako sa Mindanao, sa totoo lang, at ang pakiramdam ko, gustong-gusto na ng ating mga kapatid na Muslim magkaroon ng karapatan bumoto at pumili ng kanilang sariling mga leader. Overdue na Kasi kumbaga, ikatlong postponement na to Hindi na tama. Parang patagal ng patagal Ba't naman natin pinag-iintay? So, ma'am, yung RAA after ng ratification ng Senate, transmitted pa rin sa Malacanang? Yes, pirmahan na. Ang problema, katulad nung sa Korean, hindi pa pala pasado sa Japan. Kasi ang gulo nila di ba nagkakaroon sila ng pagbabago ng Prime Minister and so on. So, tayo, tatapusin na natin kaagad-agad, wala namang issue. Ang susunod, kailangan sa Japan naman i-ratify rin para maging effective. So technically, wala pang benefits na may dudulot yung ratification ng Senate? Actually, even without the RAA, may benepisyo na tayo Kasi nagkaroon na ng donasyon sa Official Security Assistance, yung bago nilang financial service na nagbigay na sila ng mga radar at saka mga air surveillance equipment sa ating Air Force at tutulong rin sa Coast Guard. Yung iba binili natin at bumili rin tayo ng mga barko sa kanila. So we ordered another 12 boats. So I believe that all this maritime and air domain awareness will be very helpful to us. And the Japanese have a lot of technology to share, a lot of equipment that will be helpful given our state of affairs. Nalungkot nga ako, 15 billion. Ito naman, nauwi sa budget, 15 billion kinaltas sa Armed Forces Modernization. Sabi ko, tapang-tapangan, angas natin magsalita, wala palang pambili ng baril. Ano ba naman yun? Anong klase yan? Tapos, kung di ba naman malulo moral, tinanggal pa yung mga pensyon ng ating matatandang sundalo. Hindi naman yata tama yun. Paano ka naman lulusob dyan sa West Philippine Sea na walang dala kundi yung tapang mo? And then, okay? No more? On that note, thank you so much and Merry Christmas po, Naging Senator. out of place ka tuloy. Dahil sa tanong. Merry Christmas! Merry Christmas, ma'am! I'm just in town, so ano man ang kailangan na trabahuin, kung ano man ang tatanungin, andito lang ako sa text lang. Hindi kayo mag-out of the country, ma'am, ngayong Christmas break. Gusto ko lang matulog ng matulog. Thank you, ma'am.